Okay, kumusta mga good vibes? So, finally, nakabalik ulit dito sa Neo Sigma. Bakit tayo nandito? I-check natin, first look sa GRX 12-speed group sets. So, merong tatlong models na nilabas ngayon and it's already available for pre-order sa mga authorized dealers ng Shimano. Okay, i-check natin isa-isa. Okay, so ano magiging difference nila dun sa previous na GRX models? Number one, yung pinaka-noticeable is yung number of speed, 12 speed na. Pangalawa naman, tatlong iterations ulit. Dati, GRX 400 for 10 speed, GRX 600 and 800 for 11 speed, and ngayon naman, lahat 12 speed na. So 2x12, 10 to 36 teeth, tapos yung dalawang 1 by 10 to 45 teeth at saka 10 to 51 teeth. So kamukha yung cassette niya, kamukha dun sa mountain bike ng Shimano na 12 speed. So microspline na rin, tapos mas wide na rin yung range ng gear set compared do sa previous models. Sa tingin ko yung pinakamalaking benefit ng 12 speed is yung range talaga, hindi lang yung number of speed. Kasi dati ang nagiging issue doon sa dating models ng GRX is limited lang yung range. The reason for this is number one, it already answers the range na kailangan, the gear ratio na kailangan pagdating sa gravel riding. And of course, the gravel races na rin. Usually naman kasi yung mga mahabang flat roads and off-roads, off the beaten path, pero meron pa rin mga ahon. Ngayon, bakit naman magdadagdag ka pa ng gear kung sapat na yung 11 speed dati? Yung dati kasi ang pwede lang is up to 42 teeth. And then, pagdating naman sa 2x is up to 34 teeth. So doon pa lang nasagot na yung problem pagdating sa mga ahon at saka sa range na rin. Pero ngayon, bakit ba kailangan ng 12 speed? Number 1, yung 10 teeth na cog o yung 10 tooth cog. So meron ka pang extrang maliit para pang diinan sa flats. And pangalawa naman, yung top end naman ng low gear to answer the biggest climbs. Alam naman natin na mostly dire-diretso naman yung mga gravel races, pero may mga occasional sections na rin na talaga napakahirap pagdating sa climbing. Yan, lalong-lalo na pag off-road and at the same time, yung mga sketchy na mga sections. Hindi naman kasi isang diretso lang yan na ahon kagaya sa kalsada. Meron din naman yung may mga ruts, may mga bato, and other elements na rin na makakapag-hinder or makakapag-limit sa climbing and pwedeng masira yung pedaling. And ang isa sa mga possible na solution dito is yung ease of use pagdating sa climb para at least ma-1-2-1-2 or ma-spin kahit papano, makaraos without dismounting the bike. And pangalawa naman, what if you're bike packing? Real life situation sa general na car, yung sa mga dinigman na parts. I think 42 teeth, may times na pag loaded yung bike pagdating sa touring or bike packing, tapos naka-encounter na mga sobrang tatarik na kalsada or sobrang tatarik na mga off-road na lugar, take into account pa rito yung load nung sa bike mo. Let's say meron ka mga panniers, meron ka na mga, as in talagang bike packing na setup, yung mga bags, etc. etc. So makakadagdag yun sa weight ng bike and at the same time, pwedeng maka-compromise sa climbing. So in this situation, makakatulong yung 51 teeth na cassette para at least, yun nga, mas magagapang mo papaakyat, hindi mo na kailangan mag-dismount. So ito yung 2x na bagong model and pwede siyang subukan. So ang nangyari dito, pwede nating ihitin to para mag-on. So pwede mo rin kontrolin yung speed. Yan, isa natin. Yan, para makita natin kung paano nag-work yung mechanism. Ganyan, no? So this is 48 teeth yung big ring, tapos 31 teeth naman yung small ring. Kamukha din nung previous na model or isa sa mga previous models ng crankset. And then ito naman, dito nagkakaroon ng difference dito sa derailleur. And ito makikita yung difference sa ergonomics nung panibagong hoods nung STI. So it has the same matte finish of the previous GRX model. Mas visible or mas tactile na yung pakiramdam. Itong mga ridges na to, mas maumbok na siya. So para mas meron kang grip. Yan. So ano naman yung range niya? This is 48-31 teeth. Yan yung cassette niya. And then 10 to 36 teeth naman yung sa likuran. And samplein natin kung paano siya magsishift.
Yan, so we have here the Shimano GRX shifters for 2x12 na nakakabit dito. So simulan natin dito sa big ring. Yan. Bilisan natin. Yan. Yun. Ang laking bagay na may ganito sila, at least makikita natin in real life kung paano siya mag-shift at paano siya nag-work. Tapos ito naman yung sa cassette. Yan. So meron siya ng parang rapid fire. Tingnan natin kung ilan yung mga talon na kaya niyang gawin from heavy gear to light gearing. 1, 2, 3, 4. 4 clicks. So isa pa. 1, 2, 3, 4. Yan. 1, 2, 3, 4. Tapos ang pagkakaiba pa sa 11 speed, it shares the same construction with the other 12 speed models. Hindi kagaya nun sa GRX 400 na makinis. Tapos magiging rugged lang pagdating doon sa GRX 800. Dito naman, they already share the same ergonomics doon sa 12 speed lineup. So what I have here is the GRX 820 or RX 820 1x12 na naka 10 to 51 teeth. Tapos ang katumbas nito is yung sa XT na cassette. So this is it. First look. So naging impression ko rito para siya pinaghalong 1x na road bike tsaka mountain bike kasi naka 40 teeth siya na chain ring. Yan, so malaki-laki siya. Kahit paano okay pa rin siya sa mga flats. And at the same time, 10 to 51 teeth na. Yun, so kamukha siya ng cassette ng sa mountain bike. And this is the same version na may kukumpara natin sa XT. Yung puro steel, yung dito sa baba. Tapos may dalawang malaking sprocket na aluminum. Yan, yung kulay itim. And this is what the derailleur looks like. So same thing, meron pa rin siyang clutch. So para sa itong clutch na to, yan, para maiwasan ng chain slap, it will lock the chain in place. Kasi pag naka-off ito, yan, ang dali niyang mabend. So gagawin ito pag tatanggalin yung kadena or tatanggalin yung gulong, etc. etc. Pero pag mag-ride ka na or lalo na pag nasa trails ka na or sa gravelly na sections, kailangan mo na ito i-on all throughout para mag-lock yung chain in place. Ayan, may lock dito sa rear derailleur. So same technology kagaya sa mountain bike para mas smooth at saka mas efficient and at the same time hindi noisy yung ride, hindi siya tatama dito. And malilesen pa yung damage dito sa chainstay. Meron din siya nitong cooling fins kagaya nun sa mga previous na model sa road saka sa mountain bike, and at the same time in-adopt na rin yung technology ng road bike calipers na meron 10% clearance dito sa brake calipers para mas maiwasan yung brake rub and at the same time mas quiet yung ride without sacrificing the stopping power. So ito yung unang iteration, yung 10 to 51 teeth. Ang difference nung isa is 10 to 45 teeth. Ngayon naman sa 10 to 45 teeth, pwede itong palitan up to 42 teeth na chainring. Tapos sa maganda pa rito, interchangeable na yung derailleur compared dun sa 11 speed iterations ng GRX. Yung dati kasi may mga limit lang yung number of sprockets na pwede. And dito naman, pwede mong palitan yung haba ng derailleur cage para at least, kunwari, mas maliit yung kaya itong RD, pwede mo siyang palitan ng long cage na derailleur para mas mag-accommodate ng 10 to 51 teeth. So hindi mo na kailangan bumili ng full unit ng rear derailleur to replace the mechanism. Oil construction that has the same Halotech technology. And then ang pagkakaiba nito is yung hub. Yung hub nito is microspline na. Ayan. Tapos yung sa loob nito, hindi na siya yung loose ball bearing na Paul type. Ngayon naka-ratchet type na siya na Shimano hubs. Naman, mag-vlog lang ako dito eh. Nagkaroon ng budulan. Nagandaan ako kasi pwede itong pang casual. Yan o, may Shimano logo, tapos yung itsura niya, pwede pang alis. And at the same time, meron siyang lalagyan ng cleats. Ayan, so this is the Shimano EX 300. Yan o, for city rides. Grabe, isipin mo magkakape ka, or yan nga, short rides lang, at least meron kang pang alis. Or kung bike commuter ka, tapos pangpasok, yan o, pwede siyang pampasok. So, nag-ride ka na, and at the same time, nakasave ka pa ng, kunwari naka-clipless pedals ka, nakasave ka na ng extra load sa backpack mo or sa bag mo. Kasi isang sapatos na lang dadalhin mo. Ang
Ang galing. So this is the Shimano EX300. Okay, ayan. Naka-ready na, pinipiO na. Ayan na. Baka daw magbago pa isip ko, kaya minadali na ako. Diyos ko. Pagdating naman dito sa STI, this is what it looks like. Yan. So, same na matte finish kagaya ng mga previous na model. Tapos, pagdating dito ako natuwa yung itsura niya. Pag i-grip, ayan meron siyang mga ridges dito na mas makakapal compared doon sa 810 na model. So, ganun ka-importante to, let's say, real life situation, adventure ride or gravel race, tapos palusong at mabato, you encounter yung mga pawis na yung kamay, tapos nagsislip na kahit naka-gloves, at least meron kayong extra grip or extra protection na rin para hindi mabitawan itong STI or itong hoods ng STI. So laking bagay. And to compare sa previous models, dalawa yung benefit niya, ma-reduce yung pressure points, and pangalawa naman is mas relax naman yung pag-grip mo. Dito sa bagong model, meron pa rin siyang optional na sub-brake levers na kinaklamp dito sa handlebar. Yan. So pag nakahawak kayo rito sa handlebar, at least may access pa rin kayo sa preno. Hindi na kayo yung mga biglaang preno na kakailanganin tapos biglang hawak pa kayo. Maghahanap pa kayo ng hawak dito sa hoods. At least dito, easy access na kagad. So this is the Shimano sub-brake levers for Shimano GRX. Okay, pagdating naman sa wheel set, this is still Shimano GRX kasama dun sa lineup ng bagong GRX na mga wheel set. So this one is the Shimano GRX WH RX880 700C, and ang nakalagay sa kanya is a Maxxis Rambler 700 by 40C. Ayan, so Maxxis Rambler, kung makikita nyo, meron pa rin siya mga knobs dito sa gilid, and matataas, and though may knob siya sa gitna, matataas naman yung pag-place sa kanya. So making this grippy, and at the same time, may rolling capabilities pa rin na mabilis. Okay, so this is the Shimano GRX 12-speed group set, yung tatlong bago. Ang napakita ko lang is 10 to 36 teeth, yung nasa baba, yung 2x, and then yung 1x na 1051 teeth. Pagdating naman kasi dun sa dalawang 1x setup, ang difference lang naman nila is yung cage ng rear derailleur and yung number of teeth ng sprocket. So isang 10 to 51 teeth at saka isang 10 to 45. Pangalawa naman is yung 40 teeth na chainring and yung 42 teeth na chainring. So those are the key specifications and differences. Pati na rin yung ibang information with regards to the Shimano GRX 12-speed. What do you think of this new 12-speed group set para sa gravel lineup ng Shimano? So comment below. If you have any questions or any suggestions, comment nyo na rin. This is Jer Victor. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe now and click the bell button para notified kayo kagad. That's it for today. Ride safe.